Ingrid, iha, mabuti na lang at umuwi ka kaagad. Tikman mo nga itong niluto kong kare-kare. Kumunot ang noo niya. Tuwing may special occasion lang nagluluto ng kare-kare ang mama niya. Kung magluto pa naman ito ay walang shortcut, talagang nagpapagiling ng bigas at mani. Kinuha niya ang sandok na may sabaw at hinigop iyon. Masarap! Bakit nagkari-kari kayo, ma? Tanong niya rito. Dito raw maghahapunan si Frank, saka yung kapatid niya. Sagot nito. Bahagya siyang nagpatango. Aakyat muna ako, ma. Aayusin ko lang itong mata ko. Nabasag yung isang contact lens. Paalam niya rito. Tumango lang ito at muling bumaling sa niluluto. Nang makapanhik sa kanyang silid ay agad niyang hinagilap ang luma niyang salamin. Bukas na lang siya bibili ng bagong contact lens. Ayaw naman talaga niya ang nakasalamin dahil bukod sa nagkakaroon ng dark circle, ang palibot ng mga mata niya, naiilang pa siya. Mas praktikal sa trabaho niya na parating nakayuko sa mga libro. Ang contact lens, yun din ang nakasanayan niya. Matapos magpalit ng damit ay nahiga siya sa kama. Marahil ay dahil sa pagod kaya nakatulog siya. Naalimungatan siya sa malakas na pagkatok sa pinto. Sinipat niya ang alarm clock sa side table. 7:30 na. Bumangon siya upang buksan ang pinto. Nabungaran niya sa labas ang kanyang mama. Ingrid, bakit hindi ka pa nagbibihis? Hindi ka ba sasabay sa aming maghapunan? Tanong nito. Mamaya na lang ako, ma. Hindi naman sa iniiwasan niya ang mga bisita nila. Kaya lang, naiilang siya kapag tinutukso siya ng ate niya. Nobyo nito ang bisita, hindi ito maiilang na biruin siya sa harap nito. Sumabay ka na sa amin, ano ka ba? Nakakahiya kay Frank. Baka sabihin iniiwasan mo siya. Hala, magbihis ka't bumaba na. Tumalikod na ito at muling bumaba. Nakalabing tinungo niya ang banyo upang maghilamos. Pagkaraan ay binuksan niya ang closet at naglabas ng isang damit. Kulay murang dilaw iyon na may manggas. Hanggang sakong din iyon, subalit malambot naman ang tela kaya hindi siya magmumukhang manang gaya ng tukso ng ate niya. Itinali rin niya ang mahabang buhok at isinuot ang salamin bago bumaba. Nahiling tuloy niya na sana ay hindi na lang natapakan ni Dominador ang contact lens niya dahil tiyak na tutuksuin siya ng ate Sandy niya sa salaming suot niya. Outdated na ang style niyon, black frame at halos sakop ang kanyang kalahati ng mga pisngi niya. Subalit wala naman siyang magagawa, malabo talaga ang paningin niya. Pagbaba niya ay nasa sala ang mama at ate niya. Nakatalikod naman mula sa kanya ang dalawang lalaki. Isa roon ay nakilala niyang nobyo ng ate niya. Mas malaki ang pangangatawan ng lalaking katabi nito. Matangkad si Frank, subalit kahit nakaupo, tila mas matangkad dito ang kapatid nito. Mahaba rin ang buhok. Ingrid! Nakangiting bati sa kanya ng ate niya. Noon din lumingon sa gawi niya ang dalawang lalaki. Napamulagat si Ingrid nang makita ang long-haired na lalaki, ang walang modong motoristang nakasabay niya sa kalsada minsan. Ano ang ginagawa nito sa kanila? Good evening, Ingrid, nakangiting bati sa kanya ni Frank. Good evening, kaswal niyang bati. By the way, this is my brother, Gabriel. Gabi, si Ingrid, sister ni Sandy. Pakilala nito sa kanila ng lalaki. Ngumuti sa kanya si Gabriel at inilahad ang kamay nito. Kusang tumaas ang kaliwang kilay niya at tiningnan ang kamay nito.
Tumikim sa Frank. Noon lamang niya napuna ang sabi nito. Pagkatapos ay tila nahiya nang magpatuloy si Frank ang tumapos sa sasabihin pa nito. Sinabi nito ang iba pang negosyo ni Gabi. Good, good. Tila nasisiyahan namang sabi ng mama niya. How about you, Ingrid? What do you do? Tanong sa kanya ni Gabi pagkuhan. Napatingin siya rito. I work at St. Clair Montessori. Sagot niya. Bakit parang bigla siyang nahiyang sabihing librarian siya? She's a librarian, anang ate Sandy niya. At sa hindi niya malamang dahilan ay biglang nag-init ang mga pisngi niya. Really? How interesting, ani Gabi. Could you tell me more about your work, Ingrid? Lalo siyang namula nang sulyapan niya ito. Bakit tila interesado ito sa trabaho niya? His reaction was odd. Most of the time, kapag nalaman ng ibang tao na librarian siya, hindi na magtatanong pa. Wala naman kasing interesante sa trabaho niya. Isa pa, alam naman ng lahat ang trabaho ng isang librarian. Well, ay nais na niyang magpakamot sa ulo. I work at the library, so I just basically arrange the books on the shelves and check if they return on time. Ganun lang, sagot niya rito. That's nice, tela nasiyahan namang tugon nito. Hindi niya malaman kung ano ang magiging reaksyon sa sinabi nito. What would be nice about being a librarian? Hindi kaya niloloko lang siya nito o di kaya ay iniinsulto? Nang matapos silang kumain ay nagyaya sa terasa ang mama niya. Nagpadala ito roon sa kawaksi ng kape. Nagpaiwan na lamang siya sa kusina upang kunwari ay makitulong doon nang hindi na siya maobliga na sumali sa kwentuhan sa terasa. Ano naman ang maiko-contribute niya sa usapan? Isa pa, naiinis na siya kay Gabi. Masyado itong presko at wala rin siyang tiwala sa hilatsa ng mukha nito. The snotty eyes were getting into her nerves. Ate, ako na po ba ang magdadala nitong kape? Hindi po ba kayo susunod doon? Tanong sa kanya ng kawaksi. Sige, ikaw na lang. Ako na ang maglalagay nitong natira sa ref. Sabihin mo na lang sa kanila na biglang sumakit ang ulo ko, kaya umakyat. Naputol ang sasabihin niya nang makarinig ng matunog na halakhak sa kanyang likuran. Halos mapatalon siya sa pagkabigla. Nalingunan niya roon si Gabi. Nakangiting lumapit ito sa kanya. You don't look like you're sick or something. Are you scared of people? Tanong nitong nagniningning ang mga mata. Nainis na naman siya. Of course, I'm not scared of people. Ano naman ang akala mo sa akin? Masakit lang talaga ang ulo. Dipinsa niya. Really? Tila hindi ito naniniwala. Really? Nelia, dalhin mo na ito. Utos niya sa kawaksi na tumalima naman agad. Pinalingan niya itong muli. Sige, aakyat na ako. Tatalikod na sana siya, ngunit hinawakan nito ang kamay niya. Napatingin siya rito. Sa kanyang lalong pagkainis ay pinisil nito ang palad niya. Tinangka niyang bawiin ang kamay, subalit ayaw nitong pakawalan iyon. Do you mind? Nagtaray na siya. Kahit pa sabihin kapatid ito ng future brother-in-law niya, wala itong karapatang pisil-pisilin ang palad niya. Kung ayaw mo sa labas, pwede naman na dito na lang tayo. Anitong hindi pa rin binibitawan ang kamay niya.
Iniurong nito ang isang silya sa pamamagitan ng libreng kamay nito. Please, sit down. I thought I said na masakit ang ulo ko. Don't you understand that? I understand na medyo alof ka yata sa tao. But trust me, hindi kita kakagatin. Nakangiting sabi nito. Will you let go of my hand now? Sure. Basta umupo ka muna. Napamaang siya rito. Ganito ba ito kakulit? Hindi yata marunong umintindi. Pinamaywangan niya ito at binigyan ng isa sa mga especially created star na ipinagkakaloob niya sa makukulit na estudyante sa St. Clair. Subalit, hindi naman ito natinag. Lalo lang lumawak ang pagkakangiti nito. Napilitan siyang umupo. Binitawan naman nito ang kamay niya. There you go. It was rather easy, wasn't it? Sabi nito. Kusang umikot ang mga mata niya. Noon lang yata sa tanang buhay niya nakakakilala siya ng katulad nitong nilalang. Easy ka lang dyan ha, kukuha lang ako ng kape. Anitong lumapit sa cupboard at naglabas ng 2 cups and saucers. Pinuno nito ang mga iyon ng kape mula sa percolator. Matapos ay inilapag sa harap niya ang isa. Umupo na rin ito sa tabi niya. So, Inga, tell me, how old are you? Tanong nito pagkuhan. Hindi lang tumaas ang kilay niya. Nag-flare pa ang nostrils niya. Inga, ang ganda-ganda ng pangalan niya. Pangalan ng artista, ginawang Inga. My name is Ingrid. Pilit niyang kinalma ang boses niya kahit dama niya ang panginginig ng mga tuhod niya sa inis. Yeah, Ingrid, Inga. What's the difference? So, how old are you? Pagbabaliwala nito sa sinabi niya. I'm 27. Tumango-tango ito. You work at St. Clair, right? Wow! Napakunot noo siya. Wow? What's that supposed to mean? I mean, ang galing mo naman. Hindi ba one of the best ang school na yun? That means magaling ka kaya ka nakapasok doon. Hindi niya malaman kung paano magre-react sa sinabi nito kaya suminsim na lang siya ng kape. Nice glasses. Halos maibugan niya ang kape nang iinsulto yata talaga ang lalaking ito. Ano ang nice sa salamin niya? Maging siya ay napapangitan doon. Ang tagal na niyang hindi iyon na isusuot. Excuse me? I said nice glasses. I like your glasses. Nakangiting sabi nito. That did it. Tumayo siya. Good night. Paalam niya at nagmamadaling umalis. Hanggang sa makarating sa silid niya ay hinihingal pa siya sa inis. Nakangiti si Gabi habang inaayos ang kanyang damit. Inayos niya ang rear view mirror ng kotse upang mula roon ay sipatin ang kanyang mukha. Bahagya pa niyang hinaplos ang goatee niya bago ibinalik na muli sa pagkakaayos ang salamin. Bumaba siya mula sa sasakyan at nagtungo sa library ng St. Clair Montessori. She was really cute. Muli siyang napangiti. Ang cute ay pang-describe sa mga maliliit at si Ingrid ay hindi maliit. As a matter of fact, ay may katangkaran ito. Subalit para sa kanya ay napaka-cute nito. Parang kay sarap pisilin ng pisnging namumula kapag naiinis. It's not going to be hard after all. I think I'm going to like this. Isang araw sa library. Girls! How many times did I tell you not to bring food inside the library?
Bahagyang tumaas ang boses ni Ingrid sa pagsaway sa dalawang estudyante na ugali na yatang bigyan siya ng sakit ng ulo. Sa paulit-ulit na offense ng mga ito roon ay memoryado na niya ang mga pangalan ng mga ito, sina Una at Chuchi, na hindi maipagkakailang matalik na magkaibigan. But miss, we really need to eat, you know. It's almost 5 and we're hungry. Pangangatwiran ni Una. Then eat at the canteen. Bakit dito kayo kumakain sa library? Inis na tanong nito. But miss, we have to finish our research. Bukas ng 7 na ito ipapasa. We do feel if we do not pass this. Katwiran naman ni Chuchi. That's not my problem anymore, ladies. Give me that. Kinuha niya mula kay Una ang isang large cup ng Coke. And please, hand that over. Miss Velia. Baling niya kay Chuchi habang ipinaabot ang isang half-eaten na sandwich. Halatang masama ang loob na inabot naman ito iyon sa kanya. Now, I'm not going to throw this away. You can have them back kapag tapos na kayo, sabi niya. But miss, please, give us a break. Hindi naman namin itatapon yan sa libro. Promise, isa pa, we've been here for 2 hours already and we're really very hungry. Pakiusap pa ni Una. No, matigas niyang sabi. We're starving and we still got tons of work to do. Susog naman ni Chuchi. Please, miss. Oo nga naman, Inga. Why don't you give these ladies a break? Anang malaking boses mula sa kanyang likuran. Napalingon siya, si Gabi. Anong ginagawa mo rito? Agad niyang tanong dito. Nagkibit balikat ito bago nagsalita. I just wanted to see you. Why? Paano ka nakapasok dito? Why do I want to see you? Salubong ang kilay, subalit nakangiti nitong ulit. Because I want to. At kaya ako nakapasok, kilala ko yung guard. Alam niya na hindi ako masamang tao. Sabi nitong ngumiti na naman. Paano mo nakikilala yung guard? Guard namin sa school dati. Dito na pala siya ngayon nagtatrabaho. Kaswal nitong sabi. Well, I can't entertain you right now. Marami akong ginagawa, sabi niya. It's okay. I can just sit and watch you. O pwede ring tulungan kita. I'm sorry, pero hindi pwede rito ang mga outsiders. Sis, ho, give me that. Kinuha nito mula sa kanya ang Coke at sandwich. Bumaling ito sa dalawang dalagita. Here, ladies. Inabot nito ang mga iyon sa dalawa na nagbungisngisan na naman. Quiet, sawayin niya sa mga ito. Bumaling siya kay Gabi. Gabi, hindi po pwedeng kumain dito sa library. Sis, ho. Sis, me. I am the librarian here at hindi ikaw. Come on, Inga. Hayaan mo na lang ba silang magutom? Baka mamaya magka-ulcer pa sila dahil sa'yo. Ikaw din. Kapag hindi naman sila pumasa sa subject nila, ikaw rin ang may kasalanan. Sa kasabi naman nila, hindi naman nila mamantsahan ang mga libro. Right, ladies? Pangungunsin siya pa nito sa kanya. Sabay na tumango habang maluwag na ngumiti ang dalawang dalagita. See? Tumalikod siya at bumalik sa mesa niya. Ano pa ba ang magagawa niya? Nainis na naman siya kay Gabi. Sino ba itong pupunta na lamang sa teritoryo niya at aaktong hari doon? Una, sa bahay nila. Ngayon naman sa trabaho niya. Mukhang sumusobra na yata ito. Nakasunod kaagad ito sa kanya. Naupo ito sa silya sa tapat ng mesa niya. Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin?
inis na tanong niya rito. Nothing. Masama bang bumisita rito? Hindi na siya kumibo. Inignora niya ito at inabala ang sarili sa pagtingin sa computer na nasa harapan niya. Hindi rin naman niya alam kung ano ang sasabihin dito. What happened to your glasses? Maya-maya ay tanong nito. I don't really wear glasses. Casual niyang tugon. Your glasses looks nice on you, but I must admit, mas maganda ka pala kapag walang salamin. Pahayag nitong ngiting-ngiti. Kusang tumaas ang kilay niya. What are you playing at, Gabi? Diretsong tanong niya rito. Huh? Nothing. Why did you really come here? Ano ba talaga ang kailangan mo sa akin? Actually, I came here because I want to invite you out. Why don't we have an early dinner? Magpa 5 o'clock na. I expect 5 ang out mo. Invite me out? Why? Why? Lahat ba ng taong nagyayaya sa iyong kumain sa labas, tinatanong mo kung bakit? Namula siya. Miss, aalis na po kami. Natapos na namin yung research namin. Bye, Miss, and thank you, Mr. Singit ni Ona sa usapan nila. Nakita niyang nginitian lang ni Gabi ang dalagita. Thank you, Mr. Pahabol naman ni Chuchi. Nice girls, ani Gabi nang makaalis na ang mga ito. Wala nang tao rito. Let's go. I can't. Marami pa kasi akong gagawin, sabi niya. Kumunot ang noo nito. I see. Tutulungan na lang kita para mapabilis ka and then we'll have dinner. Kaswal na pahayag nito. Ang kulit. No need. Really. Sige, Gabi. Baka sa susunod na lang. Oh. I do not take no for an answer. Sorry, Anito. Tutulungan na kita. Ano pa ba ang gagawin mo? Napamaang siya rito. Nang magsabog yata ng kakulitan ang kalangitan ay nasalo nitong lahat. Iyon, hindi na niya naawat ang sarili nang mapakamot siya sa ulo. Hindi ka rin naman makulit, ano? Hindi niya malaman kung matatawa o maiinis pa rito. Natawa naman ito. Ano? Bilib ka na sa akin? Hay nako. Exasperated niyang saan. Iniligpit na niya ang mga gamit niya. Wala naman talaga siyang gagawin. Sinabi lang niya iyon upang magtigil na ito. Kaya lang makulit talaga ito. Let's go. Anito, maya-maya. Tumango na lang siya, baliwalang inalalayan siya nito sa likod. Hindi na siya tumutol, parang naubos na ang energy niya sa kakulitan nito. Nang marating nila ang parking lot, ay sinabi nitong idaan muna nila ang sasakyan niya sa bahay nila dahil malapit lang naman daw iyon. Tatanggi pa naman siya nang sabihin nitong para maipagpaalam na rin siya nito sa kanyang mama. Mga ka-lovely, hintayin ang susunod na kabanata sa kwentong ito na magpapaantig sa inyong mga puso. At huwag kalimutang mag-like, share, comment sa ating video. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick ng bell para ma-notify kayo sa mga bago nating uploads. At sa mga gustong magpa-shoutout, mag-iwan lamang kayo ng comments sa comment section. At sa mga gustong magpadala ng mga sariling kwento, pwede ninyo itong ipadala sa aking email linlove7@gmail.com o di kaya sa aking FB Lovely ko. Maraming salamat sa inyong suporta at pakikinig hanggang sa muli. Ito ang inyong Ate Lovely. God bless and more power.